Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon ay napanood natin ang Dalton Connect Shrug game kung saan nagtala siya ng 37 points and 5 rebounds on 9 of 12 shooting sa 3-point line including ang 21 points at 5 sunod na 3 points sa third quarter kung saan lumobo na sa 25 points ang lamang ng Lakers. Sa ngayon nga ay nag-e-eksperimento pa si JJ Redick sa kanyang lineup at hinahanap niya ang tamang kombinasyon ng opensa at depensa. At ngayon nga ay patuloy pa din niya itong hinahanap dahil may injury pa nga si Rui Hachimura. Subalit mukhang obvious na nga na hindi na din maaalis si Dalton Connect sa starting 5. Inaasahan na sa pagbalik ni Rui Hachimura ay papalitan niya si Cam Reddish sa starting lineup. So ang inaasahan na starting 5 ng Lakers ay si LeBron James, Austin Reeves, Dalton Connect, Rui Hachimura at Anthony Davis. Habang si D'Lo naman ang maunguna mula sa kanilang bench. Madami ngang humahanga ngayon sa 17 peak ng Lakers dahil sa last 4 games niya ay nagtatala siya ng mga stats sa 19 points on 7 of 8 shooting sa field at 5 of 5 sa 3-point line. Sinundan ito ng 14 points on 6 of 11 shooting sa field, 27 points on 10 of 17 shooting sa field and 5 of 10 shooting sa 3-point line. At kahapon nga ay nagtala siya ng 37 points on 9 of 12 shooting sa 3 points. Ayon nga sa ibang mga fans ay tila ba mala-prime Klay Thompson nga daw ito o at least may potensyal na maging tulad ni Klay. Well, plano nga ng Lakers na kunin si Klay noong off-season subalit ang 4-time champion mismo ang nagsabi na mas pinili niya ang Dallas Mavericks dahil naniniwala siya na mas malakas ang tsansa nito na magkampiyon kaysa sa Lakers. Well, ngayon nga ay tila ba nagkaroon ng sariling version nila ng Klay Thompson ng Lakers, isa na mas bata pa at madedevelop pa ng Lakers. Bukod dyan ay may kontrata nga si Klay na 3 years and 50 million o 16.7 million per year, habang si Dalton Connect naman ay may kontrata na 4 years and 18 million, so 4 million per year nga yan mga kaibigan. Malaking tipid nga ito kung sakaling patuloy na magpakita ng mala-prime Klay Thompson na performance ang rookie ng Lakers. Sa palagay nyo ba ay dapat na maging permanente na miyembro ng starting 5 si Dalton Connect? Habang kahapon naman sa game ng Denver Nuggets na walang Nikola Jokic at ng Memphis Grizzlies na walang Ja Morant ay bumagsak sa $5 ang ticket ng game. Nakuha nga ng Nuggets ang kanilang unang panalo sa 3 games na wala si Jokic dahil sa personal reasons. Ganun pa man dahil nga sa 3 games sa pahinga na ito ni Jokic so far ay mas lumakas lang nga mga kaibigan ang kaso niya para sa kanyang ika-4 na MVP. Sa usapan nga ng best in the world bagamat mas madaming fans ang tulad nila LeBron at Curry, madami nga talagang naniniwala na si Jokic ang best in the world ngayon at malaki ang agwat niya sa mga tulad nila Luka, SGA or even Giannis sa mata ng ibang fans. Kapag naglalaro nga si Jokic ay hawak ng Nuggets ang best offensive rating sa NBA history. At kapag out naman siya ay Denver Nuggets ang may worst offensive rating sa kasaysayan ng liga. Yan nga ang definition ng MVP, ang pinakamahalagang player sa loob ng court o most valuable player. At kapag sinamahan mo pa nga yan ng stats sa 30 points, 14 rebounds and 12 assists per game, mukhang one-sided nga ang MVP race sa ngayon. At tanging si Anthony Davis and Jason Tatum sa ngayon ang may kakayahan na humamon dito kung stats at team record ang pag-uusapan.